kapatid ay makinig ng mabuti sa instructions ng Lord sa ating lahat. Purihin ang ating Panginoon. Pastor Jess, pakirecord na rin po. Yan. Salamat sa Diyos. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. At muli tayo ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Okay. Okay, so yan. Gaya po ng ating pong merong naka-open na microphone. Paki-close po lahat ng microphone para na hindi po kayo naririnig. Paki-close po lahat ng microphone, please. Okay, para hindi po tayo nakaka-distract sa discussion. Sino po yung naka-open ng microphone? Okay, thank you po. Paki-mute po lahat ng microphones para dire-diretso po tayo sa pag-aaral. Okay, so purihin ang Panginoon at ngayon ay patuloy tayo sa pag-aaral ng mga parables at marami pa ho tayong pag-aaralan ng mga parables sapagkat ito pong mga parables na ito ay mga mahahalaga po ito na mensahe ng Panginoon. Ang disenyo nga po ng mga parables is to conceal and to reveal. So sa pamamagitan ng talinghaga, mga kwento na common sa ating lahat, pero nakatago yung mensahe patungkol sa paghahari ng Panginoon. Paano naghahari ang Diyos and who will inherit the kingdom of God. So yan po yung mga nakapaloob. So ngayon, dito sa may parable na to na dishonest manager or unjust steward, ang unang-unang katotohanan na atin pong matutunghayan dito, makikita po natin mamaya, that God is the true owner of everything we possess in this life. At lahat ng tao ay mga stewards lamang. Ang ibig pong sabihin ng stewards ay mga pinagkatiwalaan lamang ng Diyos. Okay? Yan po yung mamaya na bibigyan natin ng tuon mamaya. Pangalawa, bilang mga stewards ng Diyos sa lahat ng ating tinatangkilik ngayon, pinapakita rin sa may parable na to that one day, tayo ay magbibigay ng account sa Diyos. So, ibig sabihin, ito po ay yung manner na kung saan i-judge ni God individually lahat ng mga tao. At ang basis ng judgment ng Diyos, of course, kung ano yung ipinagkaloob niya sa'yo. Ang Diyos, hindi kanya hahanapan ng bagay na hindi kanya binigyan. So, doon kanya titignan kung papaano mo pinalago at kung papaano mo ginamit yung mga in-entrust niya sa atin. Okay? At ang isa sa mahalaga na mensahe ng parable na ito ay patungkol po doon sa faithfulness. Yung kahalagahan ng faithfulness. Ang mga faithful ay nire-reward ng Panginoon at ang mga unfaithful naman ay wina-warning nga ng Panginoon. At kaya nga napakahalaga na makinig kayo ng maigi. Kung kayo po ay may mga notebook, mag-take note po kayo para magamit po ninyo. Okay. So ganito po ang sinasaad ng parable. Ito po ay matutunghayan natin sa aklat ng Luke chapter 16. So from verse 1 up to verse 4, ganito po ang nakasaad. He also said to his disciples, there was a certain rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. So he called him and said to him, what is this I hear about you? Give an account of your stewardship, for you can no longer be steward. Then the steward said within himself, what shall I do? For my master is taking the stewardship away from me. I cannot dig.
I am ashamed to beg. Sabi niya ganon. So I have resolved what to do, that when I am put out of the stewardship, they may receive me into their houses. So he called one of his master's debtors to him and said to the first, how much do you owe my master? And he said, 100 measures of oil. So he said to him, take your bill and sit down quickly and write 50. Then he said to another, and how do you owe my master? So he said, 100 measures of wheat. And he said to him, take your bill and write 80. So the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly. For the sons of this world are more shrewd in their generations than the sons of the light. And I say to you, make friends for yourselves by unrighteous mammon, that when you fail, they may receive you into everlasting home. Then finally, in verse 10, he who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is unjust also in much. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches? And if you do not have, and if you have not been faithful in what is another's man's, who will give you what is yours, your own? No servant can serve two masters, for neither he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Then after this, ito po yung final words ng Panginoong Yesus. Now the Pharisees, who were lovers of money, were listening to all these things and were scoffing at him. And he said to them, you are those who justify yourselves in the sight of men, but God knows your hearts, for that which is highly esteemed among men is detestable in the sight of God. So purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Okay, so before we proceed, I ask po yung mga kapatid natin na naka-open ang microphone, paki-close po kasi naririnig po kayo rito. Okay? Paki-close po, paki-mute po ang inyong mga microphone para dire-diretso po tayo, walang sagabal. Thank you po. Okay, so ano po yung pinag-uusapan dito na importante sa may parable of dishonest manager or unjust steward? So ito pong parable na to ay madalas po itong ma-misunderstood. Actually, ito po ay kinoconsider na one of the most difficult parables. Kasi nga, para bang it suggests no, na ang Panginoong Yesus, kino-commend niya yung someone na dishonest sa kanyang activity. Pero hindi po yon ang point ng parable. Ang point ng parable ay meron lang kinuha ang Panginoon na napaka-importanting segment ng kwentong ito, not to praise the evil, but to make an important point para sa atin upang tayo ay ma-challenge sa ating pananampalataya bilang mga hinirang ng Diyos. Okay, so ito pong mensahe na ito ay mensahe primarily ina-address ito para sa mga believers. Ginamit ng Panginoon yung kwento ng unbeliever, ng isang wicked, just to make a point upang tayo ay mabigyan ng clear instruction. Okay, so yun po yung point dito. And then in verse 9, nakita po natin doon, ang term ng Panginoon sa wealth ng mundong ito is unrighteous mammon. Yung pera po, yan po, no? Ito
ito pong parable na to ay particularly, specifically, para po i-deal yung issue ng pera ng mundong ito na kinababaliwan ng mga tao sa mundong ito. Yung pera ng mundong ito to the point ng tao nagpapatayan, nandyan ng pandaraya, lahat-lahat. Kaya ang tawag dyan is unrighteous mammon. Okay? So, tayo, papaano po natin iha-handle wisely yung pera ng mundong ito. At ito yung pinaka-importanting point ng Panginoon, nais ng Diyos at the end of this parable ay magkaroon tayo ng right perspective kung paano natin mamamanage yung mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin na material possessions wisely. Okay? So, ngayon, ito po yung statement. So accused po, ito pong taong ito, yung kanyang steward, ay may kinonfront siya ng kanyang master one day. There was a certain rich man who had a steward, and an accusation was brought to him that this man was wasting his goods. So ang kaso ng kanyang servant ay malversation of fund or squandering. Nilulustay niya sa Tagalog yung property na in-entrust sa kanyang care or management. So nakita po natin hindi na nag-complain o hindi na nag-alibay yung kanyang servant kasi alam niya na guilty siya sa accusation. Hindi mo lang siya nagtanong, paano kayo nalaman ng master ko itong mga ginagawa ko? So in other words, siya ay guilty. He is amenable of squandering yung mga resources na in-entrust sa kanya ng kanyang master. Hindi na siya nag-reason out, hindi na siya nag-deny. Okay, so at dito makikita natin na naiintindihan ng servant na yung kanyang minamanage na property or money ay hindi kanya. At ito ay nabibilang sa kanyang master. Okay, so ibig sabihin mga kapatid, in reality, tignan ninyo ang mundong ito, ang mga tao, ang mga unbeliever. Paano sila nagbibehave concerning doon sa possessions na meron sila? Deep in their hearts, kahit na dinideny nila yung katotohanan na ang Diyos ang nagmamay-ari nito, pero hindi nila kayang i-deny within themselves na ang Diyos ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Sapagkat ang isip lang ng tao, because of his sin, dinideny niya yung truth na ito. Pero sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, every atom of his being ay nagtetestify that God is the owner of everything we have in this life. Yung air na ating nilalanghap, yung lupa natin tinutungtong, yung lahat, yung ating paningin, yung ating lakas, yung ating hininga, lahat ng iyang galing sa Panginoon. Pati yung mga possessions natin galing sa Panginoon. Ang tao kasi na unbeliever, he denies God. Alam niyo kung bakit niya dinideny ang Diyos? Kasi ayaw niyang marinig yung katotohanan na one day haharap siya sa Diyos na yun. Okay? Kaya binubura niya as much as possible, binubura niya sa kanyang isipan that there is God. Okay? So ngayon, ang tao by his sin, dinideny niya yung katotohanan ito that God is the true owner of everything he has possessed in this life. And dahil sa kanyang illusion of depravity, dahil sa pag-akala niya na siya yung nagmamay-ari nun. And that is only an illusion na pinapaniwala niya ang kanyang sarili na by his own strength na obtain niya yung mga possessions na yon. Kaya nga gaya ng sabi ko sa inyo mga kapatid, it is undeniable truth. Sapagkat mismo yung kanilang pagkatao, yung buong being niya ay nagtetestify that there is God and God is the owner of everything we have in this life. Okay?
At yang katotohanan iyan ay hindi kayang burahin ng denial ng tao. And one day, he will be caught by surprise pag siya ay humarap na sa day of account settlement. Tulad po ng kwentong ito. Yung tao na surprise siya. Na-surprise siya sa big immediate audit. Okay? Ano po ang sinasabi ng Biblia patungkol po sa mga bagay sa mundong ito? Okay. Sabi nga ng Romans 11 verse 36, for from him and through him and to him are all things. To him be the glory forever. Amen. Ano pong ibig sabihin? Lahat ng bagay sa mundong ito na inyo pong nakikita ay galing sa Panginoon. Okay? At ang lahat ng bagay na meron tayo ay nakamtan lang natin dahil ito ay sa pamamagitan ng lakas ng Panginoon. Siya yung nagbigay sa atin ng lakas upang tayo ay magkaroon ng managana sa mga bagay na ating tinatangkilik. At ang katotohanan noon, ang lahat ng ito ay para sa Diyos. At dapat ang Diyos ay mag-glorify sa mga bagay na tinatangkilik natin sapagkat ito ay galing sa Kanya at nakamtan natin sa pamamagitan niya. So ito ay dinideny ng tao, but he cannot deny it on the day of judgment. He will become silent. Okay? So gaya nga po ng sabi sa Revelation chapter 4 verse 11, worthy are you, O Lord, our God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and because of your purpose, because of your will, they existed. So ibig sabihin, ginawa ni God ang lahat ng bagay na ito para iserve yung purpose ng Diyos, para iserve yung kalooban, yung will ng Diyos. Hindi yung will natin. Tayo ay steward lang. Another verse from Deuteronomy chapter 10 verse 14, ang sabi po ganito, behold, to the Lord our God belong heaven and the highest heavens, and the earth and all that is in it. Sa Panginoon yan. Wala tayong pagmamay-ari sa mundong ito. Ipinanganak tayo naked eh. Mamamatay rin tayo ng naked. Wala tayong may embrace, sabi nga ni Job sa chapter 1 verse 21. Diba? Sabi nga sa Job chapter 1, 21, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. So yan po yung mga katotohanan. Lahat ng tinanggap natin dito, one day tatanggalin din ng Diyos yan. May panahon yun eh. Siya ang nagde-decide. Okay? Sinabi rin sa Ecclesiastes 5 verse 15, as he came naked from his mother's womb, so he will return as he came. And he will take nothing from the fruit of his labor that he can carry in his hand. So, ibig sabihin, pag tayo ay namatay na, kung papaanong naked ka na ipinanganak, aalis ka na wala kang dala-dala sa lahat ng pinagpagalan mo. Okay? So, yun po yung mga katotohanan na sinasabi ng Biblia. Another thing is from Psalms 24. The earth is the Lord's and all it contains, the world and those who dwell in it. So nakita po natin, isinilang lang tayo sa mundong ito at nakita na lang natin na andyan na yan, lahat ng ito ay sa Panginoon. Okay. Sabi po ng Psalms 50, verse 10, and every beast of the forest is mine, and the cattle on the 1,000 hills. So lahat yan, pati mga hayop, kaya nga sabi nga kanina doon sa Psalms 24, lahat ng nandito sa ibabaw ng mundo ay sa Diyos. Okay. And finally, in Haggai chapter 2 verse 8, the silver is mine, sabi ng Diyos. The gold is mine, says the Lord of hosts. So, nakikita niyo po yung mga verses na to. Ito po'y patunay na wala tayong pagmamay-ari. Ano man yung meron tayong tinatangkilik ngayon ay pinagkatiwala lang ng Diyos. At darating ang time na babawiin na yan ng Panginoon sapagkat siya ay binigay niya lang yan sa atin as stewardship. Okay? So,
So dumating na yung time ng unexpected termination. So sabi ng Panginoon, magbigay ka ng account for your stewardship, for you can no longer be steward. So nakita po natin tong taong ito talagang he was caught by surprise. For the longest time ng kanyang pagiging steward, nabuhay siya na para bang walang araw na gano'n, Hindi niya in-expect yun na magkakaroon ng araw ng account settlement. At para bang, alam mo, ang tao sa mundo, para bang yung kanilang kaligayahan ay walang katapusan. Minsan, ang mga tao patuloy sa kanyang kalokohan, sa kanyang mga ginagawa, and then one day, nung nabisto na siya, para na siyang basang sisiw, hindi niya na alam kung ano yung gagawin niya. Common nating nakikita yan na nangyayari sa mga paligid, kasi akala nila, hindi sila mahuhuli sa kailang mga kabulastugan. So, yung master niya, tinanggal na siya, his master fired him, and required an immediate settlement of account sa lahat ng inentrust sa kanya. Hindi niya in-expect itong sudden accounting na ito, and he was totally caught by surprise. So ganyan-ganyan ipinapakita kung papaano namumuhay ang taong makasalanan sa mundong ito. Tignan niyo yung mga tao. Kung papaano sila humabi ng kanilang kasalanan, parang walang katapusan sa kailang kaligayahan. Tingnan niyo yung mga likong politiko, yung mga nagpapayaman, yung mga nangungulimbat sa yaman ng parang walang katapusan yung kanilang kapangyarihan. Hindi man lang pumasok sa isip nila, isang araw haharap sila sa Diyos at sila'y magsusulit. Di ba? Ang daming mga liko na mga congressman, senador, mga mayor, mga kapitan, mga judges, mga opisyal ng gobyerno. Ang dami ng mga panahon na sila'y nandoon, parang walang katapusan, parang hindi nila in-expect na one day haharap sila kay God. It is the farthest thing sa kanilang isip. The farthest thing from the minds of the ungodly is the idea that one day they will face the throne of God and will settle an account to Him on the day of judgment. Okay, so that is the farthest thing sa mind. Ganyan mag-behave yung mga tao sa paligid natin. Araw-araw, namumuhay sila sa kailang makasalanang buhay. Ginagawa nila ang lahat ng bagay without any hesitation, without any thought that one day, God will visit them in judgment. Okay, so hindi na nga nila iniisip na ang Diyos is a holy and just God. That God hates sin. Hindi nila iniisip yon. Ang nasa isip nila ganito, God is love. Hindi ba ganun ang mga tao? Ang tingin nila sa Diyos ay parang si Jesus ay isang maamong tupa na kumakatok sa puso nila araw-araw. Anak, ano ka na? Akala nila ganun lang si Jesus. Hindi nila nakikita si Jesus as judge, as king, na dapat mong katakutan. Hindi nila nakikita yung majesty niya. Ang nakikita lang nila ay yung false idea, yung false portrayal ni Jesus. Na lagi siyang maamo, na lagi siyang naninikluhod sa atin, lagi niya tayong sinusuyo. Wrong. That is a wrong portrayal of Jesus Christ. Mamaya makikita ninyo kung sino siya. Okay? One day makikita nila yung wrath of the Lamb. Nung una pumunta si Jesus dito bilang maamong tupa, He died as a sacrifice. Very meek. Hindi man lang siya kumibo, hindi man lang bumuka ang bibig niya kahit nung siya'y pinagmamalupitan, nung siya'y ginagawa ng masasama. But sa kanyang muling pagbabalik, ibang lamb ang ma-encounter ng mga tao. They will experience the wrath of the Lamb. Okay? So, ibig sabihin, in other words, mga kapatid, ito pong malayong malayo sa isip ng mga ungodly, kita ninyo ang daming corrupt. Mga nagtatrabaho sa mga offices, ang corruption nila parang walang katapusan. Malayong malayo sa isip nila that one day God will judge them. Okay?
Minsan pa nga, no, na actually, grace pa ng Panginoon pag kayo ay nakakita ng isang tao na nasa isang sangay ng opisina or gobyerno man o pribado man na natimbog siya sa kanyang illegal activities. And then alam mo, ang gagawin niya pa, gagawa pa siya ng lahat ng palusot para malulusutan niya yon. Pero hindi niya yung nakikita na mas nakakatakot yung araw na haharap siya sa Diyos. Okay? Dito sa mundo, kaya mo pang lusutan ang batas kasi ang batas dito sa atin may butas. Kayang lusutan. Okay? Yung Chinese nga nagiging Filipino citizen hindi ba? May butas, ang daming butas ng ating batas. Pero sa Panginoon, wala kang lusot. Hindi na makakalusot ang mga iyan. Sa totoo lang, yung mga nangyayari sa mundo natin, it is grace of God pa para ang tao ay mapigil pa siya sa paghabi niya ng kasalanan. Pero ang ginagawa niya, puro palusot. Kukuha lang siya ng lawyer para ma-justify yung kanyang mga wrongdoings na mapalabas na yung wicked ay maging righteous. Ayan po yung nangyayari, pati yung mga lawyers natin nakakalungkot. Okay. So, merong day of account settlement. No? Balikan natin minsan yung mga sinasabi ng Bible patungkol sa judgment ng Diyos. Sabi ng Psalm 7 verses 11 to 13, God is a righteous judge and a God who has indignation every day. Wow! Ganun pala ang Diyos, ano? Araw-araw yung kanyang puot ay naglalagablab sa mga taong lihis ang pag-iisip. Sa mga tao na walang takot sa Diyos sa paghabi ng kasalanan. Hindi niya nakikita yung verse na ito, that God is a righteous judge and a God who has indignation araw-araw. Naglalagablab ang puot ng Diyos sa lahat ng taong tiwali. Okay? Ang sabi po rito sa may verse 12, if a man does not repent, he will sharpen his sword. He will bend his bow and made it ready. He has also prepared for himself deadly weapons. He makes his arrows fiery shafts. So nakita mo, no, na ito po ay picture ng judgment. Pag ang tao hindi siya nagrepent sa kanyang kasalanan, sa kanyang paghabi, darating ang time magugulat na lang siya sa immediate account settlement ng Diyos, sa immediate judgment ng Diyos. Okay, wag niyo pong kakalimutan 'yan, no? Bagamat ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero wag niyong kakalimutan yung verse na to, that God is a righteous God, that God is a holy God, that God hates sin, and a God whose indignation is every day upon the wicked. Okay. So another verse from Exodus 34, verses 6 to 7. Kasi ang tao naggawa siya sa mind niya ng false notion of God A false picture of God. Kaya maganda, ma-remind tayo once again sa mga sinasabi ng Biblia patungkol sa ating Diyos. Katulad nito, ito po yung napakagandang verse. Chapter 34 ng Exodus. The Lord God, compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in loving kindness and truth, who keeps his loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression, and sin. Wow! Ang ganda, hindi po ba, no? And this is truth. Ito po'y totoo patungkol sa Diyos. Pero wag niyo pong kakalimutan yung mga succeeding verses. Ano po yung nakasa doon? Yet, he will by no means leave the guilty unpunished. Ang Diyos mahabagin siya. Ang Diyos is slow to anger, abounding in loving kindness. Pero, hindi niya hahayaan na yung guilty ay hindi mapaparusahan. Huwag niyo pong kakalimutan yung katotohanan patungkol sa Diyos para maging tama ang inyong pananaw kung sino ang Diyos ng Biblia.
visiting the iniquity of the fathers on the children and on the grandchildren to the third and fourth generations. So ibig sabihin, kung yung mga saling lahi na to, they follow the same error of their fathers, yung judgment ng Diyos ay patuloy from generation to generations until they repent and return to God. Okay? So yan po yung totoong image ng kung sino ang Diyos ng Biblia. Another verse ito. Ito naman po ay hang sa Romans verse 4 ng chapter 2. Or do you think lightly of the riches of His kindness and tolerance and patience, not knowing that the kindness of God leads you to repentance? So yun po yung ano, kaya pala ang Diyos, napakahaba ng pasensya niya sa atin, porque ang Diyos ay napakahaba ng kanyang tolerance, na despite ng ating mga evil deeds, ay pinapakitunguhan pa rin tayo ng Panginoon, binibless niya pa rin tayo. Ang akala kasi ng mga wicked, hindi na siya paparusahan ng Diyos. Dahil ang nakikita niya, kahit na gumagawa siya ng masama, ay mabuti pa rin dumating sa kanya. Pero hindi niya nakikita ang katotohanan na kaya ang Diyos ay patuloy pa rin siya pinapakitunguhan ng kabutihan, ay dahil nais ng Diyos na siya ay dumating sa point of repentance. Why? Pag hindi siya dumating sa point of repentance, itong verse 5 ang mangyayari sa kanya. But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up wrath for yourself in the day of wrath. Yan. Kapag ang tao patuloy siya sa kanyang lisyang gawain at walang repentance sa puso niya, hindi dahil sa binabaliwala ng Diyos yung ginagawa niya, actually, nag-iipon siya hanggang sa mapuno na yung salok, kumbaga. Okay? Meron yung araw na kakalusin siya ng Diyos sa kanyang, merong end ang lahat ng kasamaan ng tao. Hindi habang panahon na mamamayagpag siya sa kanyang mga ginagawang masama. Okay? Malinaw po yan. Kapag siya hindi nagsisi, ay nag-iipon siya ng wrath of God. At ito ay ibubuhos ng Diyos sa kanya on the day of wrath. And the revelation of the righteous judgment of God, who will render to each person according to his deeds. Okay. I pray mga kapatid, malinaw sa inyo yung mga statement na to. Okay, another verse. To those who by perseverance in doing good seek glory and honor and immortality, eternal life. So sino daw ang mag-inherit ng eternal life? Yung mga taong nagpipersevere sa buhay na ito. Tumitigil sila sa paggawa ng masama at nagpupursige na makagawa ng kabutihan sa tulong ng Espiritu Santo. Ang sinisik nila sa mundong ito ay yung glory ng Diyos, yung honor, yung immortality. Sinisik nila yung mga promises ng Diyos. Ito yung mga tao na heir of God. Ang salvation ng eternal life ay hindi para sa mga taong suwail. Sa mga unfaithful, hindi yun para doon ang eternal life. Ang eternal life is for the faithful. Okay, verse 8. But to those who are selfishly ambitious, and do not obey the truth, but obey unrighteousness, ano ang darating sa kanila? Wrath and indignation. Kapuotan at mabagsik na puot ng Diyos. And there will be tribulation and distress for every soul of man who does evil, of the Jew first and also of the Greek. So ibig sabihin, walang itinatangi ang Diyos. God is no respecter of person. Wala siyang itinatangi. Kaya kahit na ikaw ay Christian, kung ginagawa mo masama pa rin, wrath and indignation ang pupunta sa'yo. Okay? So, at ito ay hango naman sa Revelation chapter 6. Tignan ninyo, no? Makikita ninyo sino si Christ sa kanyang pagbabalik. Isang maamong tupa baba? O, tignan po natin. Chapter 6 ng Revelation, verse 15. Then the kings of the earth, and the great men, and the commanders,
and the rich and the strong, and every slave and free man hid themselves in the caves and among the rocks of the mountains. And they said to the mountains and to the rocks, "Follow us, hide us from the presence of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb." Wow. So nakita po natin na ibang-ibang lamb yung babalik sa Day of Judgment. Yung puot ng lamb, because they rejected the gospel, because they refused to repent from their sins, to turn away from their wicked ways. So iyan ang dadatnan nila na lamb. Hindi na yung maamong tupa na nag-provide ng para sa kailang kasalanan, the lamb who takes away the sins of the world. Tapos na po yung role na yun ng lamb. And this time, yung lamb na majesty, yung lamb na huhusga, hahatol sa lahat ng mga masasama. For the great day of their wrath has come, and who is able to stand? Ikaw ba'y makapagdadahilan pa pag ikaw ay nasa harapan na ng great God? Kung sa tao, malulusutan mo pa sa mundong ito, sa korte, pwede ka pang kumuha ng lawyer, pwede mong palusutan, kung may pera ka, magbayad ka lang, bayaran mo lang yung judge, kumuha ka ng magaling na lawyer, malulusutan mo yung crime mo. Pero kay God, hindi mo siya makayang suhulan. Ang Diyos ay hindi mo kayang dayain. He knows all things. At ang sabi rito, for the great day of the wrath has come, and who is able to stand? And that is a very important question. Sino ang makakatayo sa araw ng judgment ng Panginoon? Okay? So balikan po natin yung parable. So after na siya ay ma-pronounce sa kanyang expulsion sa kanyang position, then very problematic siya. Nag-isip siya, gaya ng mundo, alam mo naman tao, magaling yan, may plan A, may plan B yan eh. So itong steward na to, itong unjust steward, nag-isip siya, sabi niya, ano ang gagawin ko? Saan ako pupunta? Papaano na ako? Papaano na yung future ko? Sabi niya, for my master is taking the stewardship away from me. Hindi naman ako marunong maghukay, hindi ako marunong magpiyon, hindi ako marunong sa construction, hindi ako marunong mag-carpentry, at hindi rin ako marunong mamalimos, nakakahiya. Dati akong manager and then ngayon mamalimos ako. Hindi ko kayang gawin yun, sabi niya ganon. So nag-isip siya ng paraan. Yung kanyang papaano siya nag-isip, sabi niya, and then finally nakaisip siya. And this, I have resolved what to do. That when I am put out of stewardship, merong tatanggap sa akin. Ito, may naisip ako magandang paraan. Tanggalin man ako ng aking amo, merong tatanggap sa akin. Okay, so paano niya ito isinakatuparan? Okay, so kailangan niya kasi may secure yung future niya eh. So tignan mo yung mind nitong kung bakit man siya pinuri ng Panginoon, yung kanyang shrewdness, ay kasi concern siya sa kanyang future eh. Inisip niya, sino ang tatanggap sa akin kung sakali mang matanggal ako sa trabaho? Sino ang tatanggap sa akin? So ang una niyang ginawa para to secure yung kanyang future, meron siyang kahit na ma-expel siya sa trabaho, merong tatanggap sa kanya. So gantong ginawa niya. Genius steps. Okay? So he called, inuna niyang tinawag yung unang nagkakautang sa kanyang master ng 100 measures of oil. Magkano utang mo sa may master? Sa aking master? 100 measures of oil. Sabi niya, gantong gawin mo. Take your bill. Bayaran mo na ngayon. 50 lang. Okay, so, syempre, masayang-masaya siya. Biro mo, kalahati lang babayaran niya. So, yung isa, pinatawag niya. So, magkano utang mo sa aking master? 100 measures of wheat. O sige, ganito. Bayaran mo, pero isulat mo lang 80. So, ganon. So, masaya. Everybody is happy. Very, very strategic yung kanyang planning. Kasi, minark down niya, pinababa niya lahat ng mga pagkakautang. Lahat masaya. Pati yung master niya, masaya. Bakit? Kasi bumalik yung puhunan niya eh. Yung mga nangungutang, masaya sila kasi ang laki ng natapyas sa kanila. Okay? Kaya nasettle nila yung mga accounts nila kagad. Yung sir, etong
wicked na servant, na steward, masaya rin siya kasi kahit na matanggal siya sa trabaho, merong tatanggap sa kanya kasi magiging beholden sa kanya tong mga taong ito. Kasi ang laki ng favor na tinanggap niya sa kanya, so pag dumating yung time na mangangailangan naman siya ng favor, alam mo naman ganyan sa mundo eh, gamitan eh. O binigyan kita ng favor, balikan mo rin ako ng favor. So, gano'n no? At yun yung naisip niya na magandang paraan at ang sabi nga ng master, no? Kinomen siya. That is clever, sabi niya gano'n. So, pero still, he is still fired from his work. So sabi po ng verse 8, so the master commended the unjust steward because he had dealt shrewdly. Okay. So ngayon, at ito na yung mensahe ng Panginoon sa atin. So ginamit niya yun, ano, yung pagiging matalino ng Panginoon at and then pinasok na ng Panginoon yung importanteng message niya sa atin through this parable. For the sons of this world. Sino yung sons of this world? The unbelievers. Yung mga tao sa mundo. For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. Sino yung sons of light? Yung mga Christians. Ano ang sinasabi ng Panginoong Diyos dito? Mas marunong pa ang mundo eh kaysa sa mga anak ng Diyos. Di ba? So gumamit ang Panginoon ng contrast and comparison kung papaano na ang mundo ay napaka-clever pagdating sa secular things. They are very smart. Nahihigitan nila yung mga Kristiyano sa maraming bagay. Kasi ang tao sa mundo, tignan niyo, they are after for their future. As much possible, mas secure nila yung kailang future. Bagamat yung ine-expect nilang future is temporary lamang, hanggang mundo lamang, wala yung bearing sa langit. Pero yung the fact that they attempt to secure their future in whatever means, kay corrupt man sila, kay faithful man sila, it doesn't matter, basta ma-secure nila ang future. Ganyan ang attitude ng mga unbeliever eh. Hindi ba dapat ang mga Kristiyano ay maging ganun din ang mind na mas higher nga lang? Tayo dapat ang sinesecure natin yung future natin sa langit. Kasi itong mga unbeliever na to hanggang lupa lang ang kailang iniisip. Tayo, supposedly tayo yung heirs of God at ang mga bagay na ito dapat inano natin na tayo ay maging mas smarte sa kanila sa pag-iisip. Okay. So tatandaan po natin, hindi pinipraise ng Panginoon yung evil deeds nung itong taong ito. Kung hindi ginagamit niya yung kanyang ginamit ng Panginoon yung part na yon na yung papaano siya mag-isip para sa advantage, ginamit niya lahat ng opportunity na meron siya para lamang ma-secure yung kanyang future benefits, para magkaroon siya ng future advantage. Kasi ang laki ng favor na na-receive nitong mga debtors na to. Okay. So sa panahon, ginamit niya yung kanyang position bilang isang ginamit niya pa yon para makasecure ng kanyang future advantage. Okay. So, ibig sabihin, ang tao sa mundong ito is very clever, very creative, whether honest or dishonest way, ginagawa nila to secure their future. And in this manner, sabi ng Panginoon, ang mga unbeliever ay na-outwit nila ang mga Christians. Ibig sabihin, na-outsmart tayo, nahihigitan tayo ng mga unbeliever. Kasi sila, ang mga unbeliever, alam nilang gamitin yung pera ng mundong ito, itong unrighteous mammon, para to secure yung kanilang future, to establish their future. Tayo, hindi ba dapat tayo mas gamitin natin yung mga pera ng mundong ito para sa progress ng Kingdom of God na iyon naman talaga ang intention ng Panginoon? Amen po ba? Dapat alam natin tayo, dapat mas ahead tayo, mas mataas yung way of thinking natin kaysa sa mga unbeliever.
At sometimes and many times, ang mga Kristiyano ay gumagaya lang sa mga unbeliever. Hindi dapat ganon. Dapat mas mataas. Yun yung point ng Panginoong Yesus dito. Dapat tayo, mas mataas tayong mag-isip. Kasi tayo yung mga taong naturuan ng Diyos ng kanyang mga salita. Amen? Dapat alam natin gamitin yung mga resources na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin wisely for the progress of the kingdom of God. Sapagkat iyon yung intention talaga ng Diyos kung bakit niya tayo pinagkatiwalaan ng maraming bagay na tinatangkilik natin ngayon. Okay? Ang mga unbelievers ay very innovative, forward-thinking than Christians. In many aspects. Tignan po ninyo ang mundo, how they secure their future. Tignan mo in terms of knowledge. Tignan mo paano mag-aral itong mundo. Compared mo sa mga estudyante ng mga Christians. Ang mundo talagang very competitive. They aim high. Talagang nag-aaral, nagmamasteral, nagdo-doctorate. Talagang taas ang pangarap nila, no? Ang mga Kristiyano minsan behind in terms of knowledge. Sa academics, marami ako na-witness ko no? Matagal na akong pastor. Nakita ko yung ibang mga estudyante na Christian very poor pagdating sa academics. Talo pa sila ng mga unbeliever. Sa mga innovations, sa technology, ang mga unbeliever, grabe yung kanilang advantage and advancement pagdating sa in terms of technology. In terms of arts, ang gagaling ng mga unbeliever. In terms of sciences, ang gagaling ng mga unbeliever. In terms of mathematics, economics, and so on and so forth. In every field of knowledge, nauungusan yung mga Kristiyano. Mas better yung mga unbeliever. Nakakaya, hindi po ba? Samantalang ang mundo, lahat ng kailangang mga achievements sa buhay na to, lahat ng kailangang endeavors is only temporal. It will end at their death. Supposedly, ang Kristiyano dapat, ang aim niya, mataas. Alam nyo, one time, nung ako po ay nakadalo, nung graduation ng aking bunso noon sa may Baguio, sa STI, so during the graduation, meron silang isang resource speaker na na-invite. Na-impress ako talagang na-impress ako sa yung message nung na iniwan ng resource speaker nila. Ang topic niya, Aim High STI. Ang ganda nung topic niya kasi talagang minotivate niya yung mga graduates na taasan ninyo ang inyong mga pangarap. Taasan ninyo yung kanyang mga ginagawa. Ang ganda ng kanyang pagkaka-deliver at very inspiring. At ako yung isa sa mga na-inspired doon sa kanyang pagdi-discuss. Hindi ko alam kung siya ay Kristiyano or unbeliever siya. Pero alam nyo, dapat ganun no? Dapat ang Kristiyano mataas siya mag-isip Alam nyo, isa sa mga nakakalungkot sa mga Kristiyano, bakit maraming mga Kristiyano bansot in terms of knowledge, in terms of academics, in terms of technology, in terms of science, arts, mathematics, and so on and so forth. Alam mo kung why? Kasi ganito ang mindset ng mga Kristiyano. Total, malapit naman na rapture Di ba? Ang mundong ito naman, pasama ng pasama So nakita niyo yung problema? Kaya dahil doon sa kanilang mga teachings na puro rapture ang iniisip nila, hindi na sila nakapagpo-progress sa buhay na ito. Naalala ko ngayon isang theologian, si R.J. Rosdoni, nabanggit niya sa kanyang article minsan yung ganito Ang mga Kristiyano daw is too heavenly minded. To the point na puro heaven, puro ang iniisip niya, ay nakalimutan niya naman yung kanyang mga earthly duties. Na supposedly sana habang tayo nabubuhay, tayo ay ina-advance natin yung kingdom of God sa mundong ito. Kaso hindi ganoon yung nangyayari. Inabandon na natin yung ating mga duties, yung ating responsibility sa mundong ito. Ang iniisip lang natin, yung ako, pupunta ako ng langit, pupunta ako sa langit, total, save na ako, ganto-ganto. And this world, ang tingin na sa mundong ito, pasama ng pasama, wala nang hope sa mundong ito, para na tong sinking ship na lulubog na, and there's no point in polishing a sinking ship.
And that's their philosophy. Nakakalungkot, hindi ba? So that's why ganun eh. Nakalimutan na natin, mga kapatid, that we Christians, brothers and sisters, listen to this. Nakalimutan na natin kung sino tayo. Alam niyo ba kung sino tayo, mga kapatid? Ayon sa Biblia, tayo yung true heirs of God. Tayo yung totoong tagapagmana ng mundong ito. Malinaw po yan sa may Biblia. Ang mga ungodly, soon they will perish. At ang mga Christians ay destined to take over this world. Yan ang destiny natin. Naalala ba ninyo nung inilabas ni God ang Israel from Egypt? Ang kanilang destination is the promised land. Iko-conquer yung promised land. Yung promised land ay yung Canaan, yung land of Canaan. Ang nakatira doon, yung mga Jebusites, Amorites, Perizzites, yung mga enemies, mga ungodly people, mga wicked people na palalayasin ng Panginoon at ang mag-occupy yung kanyang mga anak. Sapagkat iyon yung binigay niya kay Abraham na territory na para sa kanila yon. So, ganun ang idea ng Christianity. We will take over the world. Not by revolution. No. Not by revolution. Ite-take over natin ang mundong ito by the grace of God. Through regeneration. Okay? So, ganyan dapat ang mind ng isang Kristiyano. We are repossessing this world. Tayo ay ire-reclaim natin ang mundong ito. I-redeem ang land na to pabalik sa Panginoon and to transform this world into the kingdom of God. That must be the mindset of every Christian. Hindi yung para bang nandun lang tayo sa loob ng ating church, sa four corners lang tayo ng church, and then wala tayong impact sa society. We are the light of this world, mga kapatid. Tayo ang inaasahan ng Panginoong Yesus, sapagkat ang mundong ito ay perishing. This world is dying. Their culture is dying. Their morality is dying. Tayo may buhay tayo. Baliktad ang ano natin. We are the heirs. Tayo may buhay. We will repossess this land for the Lord. Naalala ko kasi nung bago kaming Kristiyano, meron kaming kanta na yung God's Got an Army. Ewan ko lang kung sa inyo, alam pa ninyo yung kantang iyon. God God's an army marching to the land. Deliverance is their song and there's healing in their hands. So nakita nyo yung idea, no, kung ano yung Christian. Para tayong mga army, the invading army sa mundong ito, and we are conquering this world, repossessing this world for the Lord. At yung kamay natin may healing. There's healing in their hand. Amen? So yun po, mga kapatid, ay very important na very important na mga kapatid. Okay. So wag nating kakalimutan yung atin pong calling. Tayo binigyan tayo ni God ng mga resources sa buhay na ito. Binigyan tayo ng mga possessions. Binigyan tayo ng money. Dapat alam natin yung money na to para sa Panginoon for the advancement of the kingdom of God. Okay? Kung ang mundo, ginagamit lang nila ang pera para sa mga temporal things, tayo dapat pang-heavenly ang ating iniisip. Advancement of the kingdom of God. Lumago ang gawain ng Panginoon sa kanyang kaharian. Okay? So, kaya nga kung tayo, kapatid, problematic na tayo sa pag-handle ng kakaunting resources na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung hanggang ngayon, problema pa natin yung tithing, problema natin yung giving, ngayon pa lamang, paano na, mga kapatid? Nakita nyo, no? Kaya nga talong-talo pa tayo ng mga unbeliever eh. Kaya nga, mga kapatid, listen. Take a serious consideration of this thing. Minsan tignan ninyo ang buhay ninyo.
Dahil nga sa tayo na mismanage natin yung resources na binigay ni God, kita mo, sa halip na mag-progress sana tayo sa may buhay na ito, mag-advance sana tayo, pagkatiwalaan pa sana tayo ng Diyos ng mas marami, ano nangyayari? Ay kina-curse ni God yung kakaramputan na meron sa atin. O tignan po natin yung verse na ito. Ito po'y hango sa Hagay. Sinumbatan ng Diyos yung kanyang bayan. Sabi niya, tatandaan niyo mga kapatid, itong verse na ito is, ito po yung idea ng Matthew 6:33. Ano po yung Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ang sinasabi ng Panginoong Diyos doon, wag ninyo maging priority yung mga kailangan nyo sa buhay nito. Kasi ibibigay lahat ng Diyos yan eh. Ang unahin ninyo na pagsumikapan ninyo sa buhay na ito ay yung kingdom ng Diyos. Seek the kingdom of God and His righteousness. Ito yung totoong magdadala sa inyo ng blessing. Okay? So dito, ganyan-ganyan exactly. Ito, yung kwentong ito, yung kasi na-destroy noon yung temple noon, yung first destruction ng temple ng Babylonian noon. So yung templo ay nakatiwangwang, walang nag-rebuild. And then yung mga tao, napagod na sila sa kahihintay ng rebuilding na yon dahil na prostrate na sila. And then, finally, ang nangyari na lang, nagsipagtayuan na lang sila ng mga bahay nila. Ang gaganda na ng mga bahay nila. And then nakalimutan na nila na itayo yung pinakamahalaga yung temple. Nakalimutan na nila at sinumbatan sila ng Diyos dito sa may Hagay. Sabi sa may verse 3, Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, Is it time for you, for yourselves to dwell in your paneled houses? Sa inyo, time na ninyo para mag-build ng magagandang mga bahay, and the temple of the Lord to lie in ruins? Sa inyo, okay na kayo, comfortable na kayo, ang gaganda ng mga bahay ninyo, ang gaganda ng mga higaan ninyo, pero yung bahay ng Panginoon, yung kingdom of God, nakatiwangwang. So nakita niyo yung sumbat ng Panginoon? Tapos binigyan sila ng Diyos ng isang napakagandang challenge. Sige, pag-isipan nyo nangyayari sa inyo, sabi ng Panginoon. Consider your ways. Tignan ninyo, sabi ng Panginoon. Verse 6, Nagtatanim ka, you have sown so much, pero anong inaani mo? But you reap in little. Marami kang effort na ini-invest, pero yung profit mo, kakarampot. Why? Sabi ng Panginoon, consider your ways, sabing ganon. Tapos, another argument ng Panginoon, kumakain ka pero hindi ka nabubusog. You eat and you do not have enough. You drink but you are not filled with drink. Hindi ka nasasatisfy. You clothe yourselves but no one is warm. Bitin ng lahat ng bagay eh. And he who earns wages to put it into a bag with holes. Para bang sumahod ka, tapos pag bulsa mong ganun, butas pala yung bulsa mo, no? Actually, nangyayari yan eh. Hindi nyo ba napapansin ibang mga empleyado, kasasahod pa lang eh, pag uwi ng bahay, negative na. Kasi bayad ng utang, bayad ng rental, bayad ng ganito, walang natira. Yes, nangyayari yan. At ang sabi ng Panginoon, mag-isip-isip kayo. Bakit kaya ganon? Bakit kaya ganon? Supposedly, ang Christian binibless ng Panginoon eh. There's something wrong. Maaring nami-mismanage natin yung resources na binibigay ng Panginoon. Yung kakarampot pa lang na binibigay ng Diyos, hindi na tayo faithful. Amen? Maraming mga Kristiyano baon sa utang. Akala niya ang utang blessing. Curse yung mga kapatid. Ang utang ay curse. Kailanman hindi naging blessing yan. Pag singilan na, problema mo na yan, kapatid. Kaya be careful kayo na may mga credit card. Be careful. Kasi ang dami nang nalulubog dyan. Ang bangko, tatandaan ninyo, malupit yan. Hindi niya kinikilala yung pakiusap mo. Kino-compute nila ang interest dyan, compounding interest. Mababaon ka riyan. Mag-isip-isip kayo mga kapatid. Okay? And then pinagpatuloy ng Panginoon in verse 7, Thus says the Lord of hosts, Consider your ways. Sabi niya, go up to the mountains and bring wood and build my temple. Build my kingdom. Yan ang panawagan niya. That I may take pleasure in it and be glorified. Pag ginawa niyo yan, mag-glorify ako,
matutuwa ako sa inyo, pagpapalain ko kayo, sabi ng Panginoon. And then verse 9, tignan ninyo nangyayari sa inyo. You look for much, but indeed it came to little. Ang taas ng expectations natin sa mga endeavors natin, pero kakarampot ang return of investment. And when you brought it home, I blew it away. Sino nag-ihip? Si God mismo. Akala mo, kumita kang gano'n, overtime ka pa, may mga project ka, pag uwi ng gano'n, hinipan lang ng Diyos. Wala na. Why? Sabi ng Panginoon. Siya mismo nagbibigay ng Why? Bakit nangyayari yan? Hindi dapat ganyan ang takbo ng buhay ng Kristiyano Kasi nasa sa atin ng Panginoon, we are destined for blessing. Ang sabi ng Panginoon, because of my house that is in ruins, while every one of you runs to his own house. Ang gaganda na ng mga bahay ninyo, and you sleep comfortably sa inyong malalambot na mga higaan. Pero ang gawain ng Diyos, ang kanyang kaharian, napapabayaan. Amen? And verse 10, anong sabi ng Panginoon? Therefore, the heavens above you withhold the dew, and the earth withholds its fruit. For I called for a drought on the land, and the mountains, and on the grain, and the new wine, and the oil, and whatever the ground brings forth, on men and livestock, and all of the labor of your hands. So, ang Diyos nagpadala siya ng crisis. Dahil you miss the important point. Amen po ba? You miss the important, yung pinakamahalaga. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At wag niyong unahin yung mga bagay na alam ng Diyos na kailangan natin ng pangmatrikula ng anak natin, pang-rental ng bahay, alam ng Diyos yung ibang pangailangan natin. But be faithful. Huwag kayong maging madamot para sa pag-progress ng kingdom of God, kung saan yung gospel ay naipipreach sa marami mga tao. Huwag kayong maging madamot sa mga bagay na yon. Sapagkat nandoon, pag kayo, ang puso nyo ay nilagay ninyo, inialay ninyo sa purpose ng Panginoon, and the Lord will bless you. At ito yung malinaw sa mensahe ng Panginoon. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon, ang mga unbelievers, na-outwit niya ang mga Kristiyano, ang mga believers in many ways. Katulad na lang ng isang example. Alam niyo ba, ako ay may nakilala ko na isang Filipino-Chinese. Businessman siya. Milyonaryo siya. Alam mo, pag may gawain yung isang church doon na sa may kakilala naming pastor, ang laki talaga ng niya. Pero unbeliever siya. Siyempre, unbeliever siya. Yung ang thinking niya doon, sa ginagawa niya yung pagpapalain siya ng Diyos. Kasi binibless niya yung church. O nakita niyo na, pero alam natin na yung kanyang pag-asa ay hanggang lupa lang. Di ba? Meron pa akong kilala na isang pastor na meet ko rin. Meron daw silang nakilala na isang businessman na Pilipino na every Saturday yung kanilang kids ministry, meron silang feeding program. At yung businessman na yon, dahil naniniwala siya na gawain to ng Diyos, ay siya yung nagpo-provide ng Jollibee na mga bata. Kumakain yung mga bata every Saturday sa Jollibee, yung sa kids ministry. So nakita niyo mga unbeliever ito. And yet, dahil sa kanila iniisip nila, pagpapalain sila ng Diyos pag ginawa nila ito. Hindi ba supposedly dapat mas mataas ang idea ng mga Kristiyano? Amen po ba? Napag-uunaha tayo ng mga unbeliever. Supposedly, ang mga Christians dapat ang nag-iisip ng ganyan. Mga kapatid, huwag niyong kakalimutan ang katotohanan ito. We are the true heirs ng mundong ito. Tayo, binigay ng Diyos sa atin itong mundong ito. At ito'y patuloy sa mga scriptures natin babasahin. For evildoers shall be cut off. O, itong mundo, itong tao sa mundong ito, kasi wala silang Diyos, they are ungodly. One day they will be cut off. But those who wait on the Lord, tayo yon,
they shall inherit the earth. Wow! Amen po ba? Tayo, na mga tinubos ng Panginoon, we shall inherit the earth. Yan yung inheritance natin, mga kapatid, itong mundong ito. Nagtataka nga ako sa mga Kristiyano ang hinihintay nila, gugunawin ng Diyos sa mundong ito Ano bang kasalanan ng mundong ito? Amen, may mga mali tayong pananaw when it comes to eschatology. Verse 10, and yet a little while, and the wicked shall be no more. Indeed, you will look carefully for his place, but it shall be no more. So nakikita nyo, sabi ng Panginoon, yung mga mayayaman ngayon, ang mga wicked, yung mga namamayagpag ngayon sa kapangyarihan, one day they will be no more. Sabi ng Panginoon, but the meek shall inherit the earth. Tayo yun, kapatid and shall delight themselves in the abundance of peace. The righteous shall inherit the land and dwell in it forever. Atin ito, mga kapatid. Dapat tayo, ganyan tayo mag-isip kaso hindi ganoon nakikita natin Nagtatago tayo sa mga corners ng ating mga churches. Minsan ang nakakalungkot lang, hanggang puro speaking tongues lang alam natin. Pero yung sabihin mo na ikaw ay very competitive ka sa mundong ito, minsan nakakalungkot nga, ang dami kong alam na mga Kristiyano na pagdating ng mga nagtatrabaho, minsan hindi sila competent sa trabaho nila. Pasaway pa sila sa trabaho nila. Para silang umasta sa trabaho na para silang mga katulad lang ng mga unbelievers na co-employee. Naghihintay lang ng sahod, nangungupit pa sa trabaho. Mas nakakalungkot, ang dami kong kilalang ganun mga Kristiyano. Hindi sila nag-act as Christian, as light of this world. Verse 21, for the upright will dwell in the land, and the blameless will remain in it. But the wicked will be cut off from the earth, and the unfaithful will be uprooted from it. I pray, mga kapatid, maging malinaw sa inyo ito para mabago ang direksyon ng ating pananaw sa buhay na ito. The way we look sa mundong ito. We are the true heirs. Atin ito, mga kapatid. Yung mga namamayagpag ngayon, nakikita ninyo yung mga wicked. Isang araw, they will perish. Ayon sa salita ng Panginoon. Tingnan po ninyo, ito, this is very popular verse. Alam natin to, Great Commission. Kung inaakala mo, mga kapatid, ang purpose nito is only evangelism, nagkakamali ka. Kung ang akala mo ito ay about discipleship only, nagkakamali ka, kapatid. Basahin po natin. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Ano po ang sinasabi ng Panginoon? Okay? Ang sinasabi ng Panginoon, sabi niya rito na reclaim the land, repossess the land for the Lord, and transform this land into the kingdom of God. Yan actually ang idea ng Great Commission. Hindi lamang para magkaroon tayo ng mga little churches natin. Hindi po ganun yan. We should repossess this land for the Lord, to transform this into the kingdom of God. At iyan ang ating mga commission, mga kapatid. Then let's go back to the parable. And then, isa sa mga importanteng message ng Panginoon sa may parable na to, sabi niya, make friends. Gamitin ninyo. Make friends for yourselves by unrighteous mammon. Because when it fails, they may receive you into an everlasting home. So, huwag niyo pong iisipin dito na gamitin natin yung pera para mag-inuman tayo, bumili ka, iwaldas mo sa mga material things. Hindi po yan ang ibig sabihin. Ang pinag-uusapan po rito ay may mga bagay na may eternal implications. Okay? Gamitin mo yung itong unrighteous mammon for eternal implications. Ibig sabihin, gamitin mo ito sa talagang intended purpose, sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa mundong ito. Amen? Yan po yung idea niyan. Kasi because one day, itong money na ito, itong unrighteous mammon, it will fail one day. Yes, hindi po yan eternal.
It is temporal in nature. Kailan ba nag-fail yung money? Minsan nga, di ba, pag namatay ka na, o nasaan na yung pera mong inipon-ipon mo? Di ba? O, pag dumating ang calamity, pag dumating ang war, sa tingin mo may value pa yung pera mo? Wala na, papel lang yan pagdating ng gyera. Naalala niyo yung mga kwento ng mga magulang natin nung panahon ng World War II? Sako-sakong pera, walang value. Kaya kung kayo, labis kayo na you embrace too much etong unrighteous mammon na ito. Ano pinag-iba mo sa mga unbelievers? 'Di ba ganyan din mga unbelievers magano? So dapat ahead tayo, dapat advance ang mga Kristiyano sa kanyang thinking sa pag-handle ng mga material possessions. Dapat alam natin gamitin ito for eternal purpose. Okay? Because one day it will fail, sabi ng Panginoong Yesus. Pag dumating ang economic crisis, biglang bumagsak ang dollar, biglang bumagsak ang maganto, anong pang-value ng pera mo? Mabala na. Kaya maging matalino kayo kasi hindi pinapangako ng Panginoon na at yung pera rin sa mundong ito will last. Ang sinasabi ng Panginoon, one day it will fail. Kaya nga sabi nga ng Panginoon sa may Proverbs 23 verses 4 to 5, huwag mong i-focus yung tingin mo sa mga bagay na yan. Kasi parang may pakpak yan eh. Paliliparin yan ng Diyos kung saan niya ililipat yan. Maaring ngayon, nasa sayo ngayon, nasa possession mo ngayon yan. Pero one day, i-decide ng Panginoon, ililipat niya na yan sa iba. So sana, habang ito ay nasa possession mo pa, habang nasa yung kapangyarihan pa yan, habang ito ay nasa care mo pa, maging wise ka sa pag-spend niyan. Kasi hindi pinapangako ng Diyos na yan ay habang panahon na sa sayo. Natangkilik mo yan. Alam natin nangyayari yan mga kapatid, hindi po ba? Inililipat ng Diyos. Marami tayong nakitang ganyan. Mayayaman dati, biglang bumagsak na, masahol pa sa daga ang kahirapan. Mga dating tanyag, ngayon para ng mga pulubi, nakakaawang. Alam natin yung kwentong ganyan. Kaya maging wise kayo. Walang pinapangako ang Diyos na permanent sa mundong ito. Okay? Habang ikaw ay meron pang tinatangkilik sa ngayon, be wise. Gamitin mo yan sa tamang purpose, sa tamang intention ng Diyos for the propagation and establishment of the kingdom of God. Sa patuloy na pagpapalaganap ng salita ng Panginoon, sa faithful preaching ng Panginoon, doon ninyo i-invest yung mga ibinigay ng Panginoon sa atin. Okay? Tatandaan nyo po yan. And never allow your hearts to be captured by money. Huwag niyong hahayaan na maalipin ang puso ninyo ng salapi at bubulaging kanyan kapatid. Ilalayo kanyan sa Diyos. Tatandaan nyo yan. Kapag in-embrace nyo na masyado yung mga possessions na yan, one day, mga kapatid, magsasuffer ka dyan. Okay? Mag-ingat kayo. Okay. So, tatandaan po natin, it is temporal. Okay. Isa pa nakakalungkot mga kapatid, marami naman tayong mga kapatid din na mga business-minded din eh, na napapalago din naman nila yung kanilang resources dito sa mundong ito. Kaya lang ang problema naman sa mga ibang mga kapatid, nakalimutan naman nila yung kingdom of God. Puro mga earthly things na nakulong din sila. Nabihag sila ng salapi. Nakalimutan nila na ang purpose ng kaya meron silang tatangkilik ng ganon ay para sila ay gagamitin ng Panginoon sa eternal purpose ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kailangan may palaganap ang salita ng Diyos. Maraming taong dapat makapakinig ng programa niya. Makapakinig ng salita na nagbibigay ng buhay. Makalaya sila sa tanikalan ng dyablo. Kaya nga, i-invest natin yung pera, yun ng Panginoon, ng mundong ito, para sa progress ng kingdom of God. Para maraming tao ang maliligtas. Kesa yan, sarilinin mo, i-embrace mo yan. Do not squander the money ng mundong ito. Amen? Do not squander. Huwag niyong lustayin. Do not waste yung mga resources na ito.
At huwag din ninyong i-invest ito sa mga sa ministries ng mga false prophets, sa mga ministries ng mga prosperity preachers. Huwag, kasi ma-squander lang yung pera ninyo, sayang lang sa mga yan. Okay? I-invest ninyo sa mga lugar na kung saan merong faithful preaching of the Word of God. Okay? Huwag nyo nga hayaan, mga kapatid, na mawala ng saysay yung mga in-entrust ni God sa inyo. Okay. So, last 2 slides tayo. Ito na po yung importanteng message ng Panginoon. Ito na ngayon yung importance ng faithfulness. Ang sabi ng Panginoon, ang faithful sa maliit na bagay ay faithful din sa malaking bagay. Ang unjust o unfaithful sa maliit na bagay ay unfaithful din sa maliit na bagay. Kaya wag mong sasabihin yung gantong philosophy na, ay, kung magkakapera lang ako ng marami ako magagawa. No. It's not about the bulk of your money. It's not about yung kung gaano karami ang meron ka. Ang tignan mo, kapatid, ay yung kung ano yung in-entrust ni God sa iyo ngayon. Gaano ka ka-faithful dyan. Okay? Faithfulness, the Lord is watching us. The Lord is observing us kung papaano natin ina-administer itong mga bagay na pinagkaloob niya sa atin sa mundong ito. Amen? Madaling sabihin na pag marami akong salapi, marami akong may tutulong sa gawain ng Panginoon. Madali mong sabihin yan, pero ang tignan mo, kapatid, ngayon, ano yung meron ka ngayon? Yan lang kasi ang so far, yan pa lang yung realidad na binigay ng Diyos sa iyo ngayon eh. Ang tanungin mo diyan, kapatid, faithful ka ba sa maliit na yan? Kasi kung ikaw ay faithful ka diyan, pagkakalooban ka ng Diyos ng mas marami pa. Kasi faithful ka eh sa maliit na bagay. Amen? So ang issue rito is faithfulness. It's not about yung marami ka bang salapi o kakaunti yung salapi mo. No. It's about faithfulness. It's about where your heart is. Hindi magiging mahirap na suportahan ang gawain ng Panginoon kung ang puso ninyo ay na kay Lord. Magiging mahirap sa inyo ang magbigay ng tithes kapag ang puso ninyo ay wala sa Diyos. Amen? Totoo po yan, mga kapatid. So ang issue rito, nasa saan ang puso mo? Ano yung tinetreasure ng puso mo? Si God ba ang tinetreasure ng iyong puso? Yung salita niya ba ang tinetreasure mo? Mahalaga ba ito sa Kanya? Sa'yo? So, tatandaan po natin as a principle, ang taong faithful, maliit man o marami ang kanyang salapi, he is faithful. On the other hand, ang taong unfaithful, meron man siyang marami o meron man siyang kakaunti, unfaithful pa rin siya. So that's the principle na nais ng Diyos na maintindihan natin dito. Kasi ang issue rito is not yung how much. Ang issue rito ay yung puso mo. Where is your heart? Amen? Kaya nga ang sabi ng Panginoon, tignan ninyo. Therefore, if you had not been faithful in unrighteous mammon, itong salapi na inyong meron kayo ngayon na tiyatangkilik, ang sabi ng Panginoon, sino ang magko-commit sa inyo? Sino ang magtitiwala sa inyo ng totoong riches? Yan pa nga lang eh, unrighteous mammon pa lang yan ha. How about yung true riches na ibibigay sa inyo ng Panginoon? Kung dito pa lamang problema na yan, kapatid, problema mo na ang pagbibigay. Hindi mo na matanggap-tanggap na ikaw, you will support the kingdom of God, the progress of the kingdom of God. Paano ka pabibigyan ng totoong riches? Isipin mo yan, kapatid. Amen? Yan yung mga bagay na kasi if you lose yung tamang ng Panginoong Diyos, you will lose everything. Okay? You will lose the eternal reward, you will lose the eternal blessing, pag hindi tayo naging faithful sa mga ine-entrust ng Panginoon.
Pag winaste natin ngayon, ang ginawa natin dahil hindi mo nakikita yung purpose ng Panginoon, kung bakit ka may trabaho ngayon, bakit ka kumikita ng ganito, pag hindi kasama si God sa agenda mo, kapatid, you are wasting God's money. You are squandering yung mga bagay na ibinigay ng Panginoon sa'yo. Katulad ka rin ng unjust steward. You are squandering, you are malversing yung in-entrust ni God sa'yo. Okay? So, and then finally sabi niya, and if you have not been faithful in what is another's man. So, ibig sabihin, hindi pa talaga yan yung para sa'yo eh. Meron kasing inilaan ng Diyos na talagang para sa'yo. Pero ibibigay lang yun ng Panginoon kung talagang faithful ka sa maliit na bagay na in-entrust sa'yo. Kung dito pa lamang sa unrighteous mammon, ay hindi ka na napagkakatiwalaan ng Panginoon, paano ka bibigyan talaga ng Diyos yung talagang para sa'yo na talaga? Yung true riches na para sa'yo. Think about this, mga kapatid. Huwag kayong pabubulag. Huwag kayong pabubulag sa katiting na meron kayo ngayon. Gaano man yan karami. Mayaman ka man, kapatid, o mahirap ka man, kapatid, it doesn't matter. That's not the issue. Ang issue, gaano ka ka-faithful sa tinatangkilik mo ngayon? Ano ang binibigay mo sa Panginoon? Barya lang? Commensurate ba yan sa wealth na binigay ni God sa'yo? Isipin mo yan, kapatid. Minsan tayo, ganun ang notion natin sa ating mga sarili, ay nakapagbigay na ako eh. Ang tanong ng Diyos doon, ang issue doon yung faithfulness eh. Yan ba yung commensurate ba yung binibigay mo doon sa dami ng binigay ko sa'yo? Okay? Ang tao na mahirap, nagbigay ang Panginoon ng parable dyan eh, yung sa widow, yung mga mayayaman, nagbibigay sila ng kanilang offerings. Tapos yung balo, isang kusing lang yung binigay niya. Pero ang nakapag-capture ng mata ng Panginoon, yung balo eh. Kasi yung ibinigay ng balo, talagang labis-labis na yun, kabuhayan niya na yun eh, ang ibinigay niya eh. Samantalang yung mga mayayaman, barya lang sa kanila yun. Bagamat malaking halaga, pero barya lang sa kanila yun. Ang issue rito, mga kapatid, ay hindi yung amount of money. Ang issue rito, yan bang binigay mo ay ayon sa faithfulness na nire-require ni God sa'yo? That is the issue, yung faithfulness. Yung puso mo, kapatid, ang hinahanap ng Panginoon. Yun yung tinitignan ng Diyos. Tatandaan mo, ang Diyos ay nanonood. Pinapanood niya tayo kung paano tayo nag-administer sa possession na binigay niya sa atin. Tatandaan ninyo, ang Diyos nire-require niya, there must be only one Lord when it comes to money matters. For no servant can serve two masters. For either you will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. Sinabi na ng Panginoon as a principle, you cannot serve God and Mammon at the same time. Kapag hindi si God ang master mo, definite yan, yung pera ang magiging master mo. Panigurado yan. Binigay yan ng Panginoon sa principle. And this is truth. This is reality. At ito'y nangyayari. Actually, ang dami mga verses patungkol dyan. Next week, mas maiintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. Okay? Kaya nga tanungin natin ating mga sarili, mga kapatid. Tanungin ninyo, what kind of steward am I? Anong uri kang steward ng Panginoon? Ikaw ba ay categorize sa mga faithful or sa mga unjust na ini-squander mo yung property ng Panginoon? Amen? Tatandaan ninyo, ang Diyos ang gawin ninyong master over your possessions and not your possessions. Ilalayo kanya sa Diyos, bubulagin kanya ng Panginoon ng salapi. Bubulagin kanyan. At magugulat ka na lang one day, haharap ka sa Panginoon at pagsusulit mo ang lahat ng iyan. Amen? You cannot be devoted to both God and Mammon. God wants a single-minded
focused loyalty and fidelity and faithfulness to Him alone. For God, for Jesus is Lord. Yan ang tanongin ninyo, sino ang Lord sa tinatangkilik mo ngayon? Sino ang Lord mo? Ang Lord mo ba yung money, yung possessions mo? Or si Jesus Christ ang Lord mo over your possessions? Amen. Think about this, mga kapatid. At ito, mga kapatid, I admonish you before we end, I admonish you, be wise. Ipagamit nyo sa Panginoon, ano man yung merong iyan, sapagkat ang Panginoon, sinasabi sa may parable na to, lalo kanyang bibiyayaan. That is a principle of the kingdom of God. Lalo kanyang bibiyayaan kasi napagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka rin sa maraming bagay. Actually, yan yung principle ng ibabalik sa iyo ng Panginoon sikliklig at umaapaw. Yun po ay verses patungkol sa faithfulness. Magbigay ka at babalik sa iyo. Ibig sabihin doon, faithful ka. Ang ibinigay mo ay kung ano talaga yung nire-require ng Diyos. Kasi ginagamit ng mga prosperity preachers yan yung verse na yan At misquoted, mali ang pagkakapaliwanag. The issue is always the faithfulness. Sa pagbibigay mo ba, kapatid, iyan nga ba talaga yung sinasabi ng Diyos sa'yo na ibigay? Yan ba ay commensurate doon sa resources na ipinagkatiwala niya sa'yo? Amen? At dyan makikita ang laman ng puso natin. Remember, the Lord is watching us. You cannot serve God and at the same time mammon. If you try to do it, you will hate God at magiging loyal ka lang sa misalapi. Or the other way around. Think about this, mga kapatid. I pray, mga kapatid, na itong topic natin ay nakatulong sa ating lahat at maano ang ating mga puso, ma-realize natin yung kung ano yung requirement ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Let us pray. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito at salamat po sa pag-remind mo sa amin muli sa gabing ito. Thank you for reminding us and for rebuking us, O Lord God, sa maraming bagay. Lord, we are the heirs of this world. Kung kami ay hindi wise sa mga pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, sa mundong ito, at kung kami ay mamumuhay tulad lamang ng mga unbeliever sa paligid namin, Lord, mawawala ng saysay ang lahat ng iyong panawagan sa amin. Father God, we repent sa aming mga sa aming squandering of your possessions. Forgive us, O Lord God, sa aming negligence, sa aming mga duty as Christians, as light of this world. Forgive us, O Lord God, sa aming mga foolishness, sa aming mga ignorance sa iyong mga salita. Lord, help us in our weaknesses that we may, Lord, be of use for your kingdom and for your glory. Have mercy on us and grant us, O God, wisdom how to manage things in this world that your name may be glorified in it, O Lord God. Salamat po, Ama, sa gabing ito and thank you so much sa lahat ng taong pinadala mo na nakikinig, O Lord God, sa programang ito. May your name be exalted on high and may your name, O God, take pleasure in our midst. In Jesus' name, amen. Mga kapatid, request ko po, pwede po bang paki-open ninyo ang inyong mga camera? Kasi napapansin ko po, tuwing every Sunday, kakaunti lang nag-o-open ang camera. Maliit po na favor lang po yung ina-ask ko sa inyo. Para naman may remembrance po tayo tuwing meeting natin. Nakikita ko po yung sino yung mga dumadalo rito. Minsan mga pangalan ng cellphone, di ko nakikita. So, please lang po pakiusap, paki-open po lahat po sana mga kapatid. Munting pakiusap ko lang po sa inyo yan. Paki-open po lahat ng inyo. Ayan lang po yung participation ninyo. Please lang po, paki-open ang inyong mga camera at mag-smile, okay? Ready? Okay, saglit lang po. Marami po kasi tayo. Okay. Next. Next po. Smile po. Yan. Okay, thank you po. Saglit lang po
Yan. Last po, last. Yan. Smile po. Yan. Thank you po. Paki-close na po. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa. Pagpalain po kayo lahat ng Panginoon. Okay. Thank you po. Sister Iya. Ayan, maraming salamat po, Pastor Jess, for your diligence in sharing God's words. We thank you. We thank the Lord for the wisdom imparted upon us tonight. And sabi nga po sa Bible, blessed are we if we do not stumble in the word of God. Minsan masakit po ang salita ng Panginoon, but we believe na ang katotohanan po ang magpapalaya sa atin at magpapagaling sa ating lahat. So through the faithful preaching of the word of the Lord, we are reminded of our tasks and duties as children of God. So, na-remind po tayo na lagi dapat natin i-consider ang ways natin before God. And we pray that may we continuously be strengthened to obey and to walk in His righteousness and in His justice. At nawa, tulad ng ating napag-usapan sa gabing ito, may we learn to prioritize the furtherance of God's kingdom. Ayan. So, alalahanin po natin ang salita ng Diyos. Sabi nga po niya, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. At lahat po ng ating napag-aralan sa gabing ito ay liwanag ng Diyos sa atin. At nawa ay matuto po tayong sumunod sa ating Panginoon. So, pwede na pong open na po ang questions natin. I Okay, guess so, merong isang question po sa ating chat room. Sabi po, Pastor Jess, is true faithfulness assurance of eternal life? That is coming from Brother Fortune Kabansay. So, ulitin ko po yung question. Is true faithfulness assurance of eternal life? Sabi po dyan. Pastor. okay, so that's a good question. Tatandaan po natin, ang salvation is always through grace, by grace of God, through faith. At tatandaan po natin mga kapatid, ang word na faithfulness ay galing sa word na faith. Okay? Yung faith na meron tayo is a gift of God. Okay? So kakaiba yung faith natin kasi ang natural man meron din siyang faith, pero yung faith na yon, it does not lead to Christ. It does not lead to salvation. So sa atin, nung ipinagkaloob ang Espiritu sa atin, kasama doon yung faith. Yung faith na yon, it drives us to be faithful to God. So therefore, you cannot separate faithfulness, faith, sa ang Holy Spirit sa salvation. It is one package. Okay? Pag sinabi mong ikaw ay saved because you received the Holy Spirit, at ang Holy Spirit, ang trabaho ng Holy Spirit ay He will bring into effect lahat ng benefits ng cross ni Christ sa buhay natin. And at the same time, yung presence ng Holy Spirit ay nagdadala sa atin ng spiritual gifts so that we may bear spiritual fruits. At lahat ng iyan, you cannot separate it. It is one idea, it is one package. Kaya nga pag sinabi natin ikaw ay saved, ikaw ay mamumunga. Kasi tumanggap tayo ng espiritu ng hindi kabaugan, kundi espiritu ng productivity. So yung espiritu na yon ay nagtatrabaho sa atin, active sa ating buhay, upang tayo ay turuan na maging faithful kay God. Ang Holy Spirit ang bibigay sa atin ng wisdom kung paano tayo ay lalakad in obedience sa Panginoon. Okay? So importante yan. So I pray kapatid na Fortune, yan ay nakatulong at sa iyong tanong. Salamat po, Pastor Jess. Thank you po. Amen. Yan. Salamat din po, Brother Fortune. Any more questions po? Open po tayo, so you can unmute your microphones if you have questions. Or if meron din po kayong insights na po pwede nyo, na napulot po natin sa ating pong pag-aaral tonight, it is open also. Pwede po kayong magbigay ng inyong mga insights tonight. May questions pa po ba? If Brother Jerry is here, can we ask for an insight? Baka pwede ka mag-share, Brother Jerry, ng iyong insight for what we have learned tonight.
or anyone po sa inyo? How about Kuya Jojo? Kuya Jojo, are you here? Si Jerry po at si Jojo ay mga anak po ni Pastor Jess. Anak po namin pala. Ayan. So open po. I-unmute lang po natin yung mga mics natin if we have questions or you want to share something sa goodness ng Lord sa ating pong napag-aralan po sa gabing ito. Paki-unmute na lang po ang inyong mga mics. Okay, siguro wala na. Wala na Yes, siguro yes. nga. Magandang gabi po. I see, yes, Bishop Art, sige po, Salamat po kapatid. you are acknowledged po. Salamat Pastor Jess sa gawain ito ng napakaganda. Tayo ay lalong kailangan talaga natin ng katapatan at pagsunod sa Diyos. Sa lahat ng ibinigay sa atin, lalo sa ating hininga, sa ating buhay na ito. Nagiging malinaw sa lahat na hindi dahil mahirap ka, ay hindi ka na makakasunod sa Diyos. Hindi, kahit mayaman ka, hindi na naman sabihin, magiging tapat ka at magagawa mo lahat ng bagay. Sabi dito sa dagdag ko lang po, naalala ko yung lahat ng ginagawa natin, ipagsusulit natin yun sa Diyos. Sabi ni kanina baka biglang dumating na hindi tayo, abutan tayo na hindi tapat o pabaya sa ating tinatangkilik, nilulustay natin, hindi tayo naging mabuting katiwala, pananagutan natin yun sa Diyos. No? Kaya sabi rito sa mga ngaral, mag-alak ka binata sa panahon ng kabataan. Gawin mo ang gusto mo. Lahat na nakakaakit sa iyong paningin. Ngunit tandaan mo ang lahat ng ito, iyong ipagsusulit sa Diyos. Tapos, lipat tayo sa chapter 12, verse 11. Ang salita ng matalino ay matulis, tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon. Pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat, anak ko, mag-iingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa 13, napakaganda po. Sa kabila ng lahat ng ito, excuse me po, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Tama po, sabi nga po yan ni Pastor Des kanina sa kanyang mga turo. Ipagsusulit natin, kaliit-liitang sentimo, bede, sabi nga nung tayo ay sisingilin niya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya dapat lang, lalo na sa panahon ito, dapat yung mamuhay tayong may katalinuhan sa harap ng mga hindi mananampalataya. Kasi tama yung sabi kanina ni Pastor Jess, mas matalino pa yung mga hindi mananampalataya Actually, maraming mga Chinese ngayon. Kanina yung kinainan namin, pumili kami nung may gawain na kami rito. Yung umpisahan ko na. Kasi lumipat kami rito, walang yung unti-unti namin ayusin. At sabi ko, Panginoon, full blast na. Pangako ko, full blast na kami ulit. Next year, magpo-full blast na. Tapos, atin na ulit na mga gawain sa labas. Kasi konti ko lang kahapyaw, naging mabigat po yung pagsubok ko doon sa pamilya ko. Yung anak ko, almost 1 year, babae, nakakulong. At wala namang kasalanan, nakawan pa ng mga pulis. No? Kaya po, parang bumagsak yung hacking. Hindi naman bumagsak. Kaya napakikinig ko ng pakikinig dito, pinagkatiwala sa akin yung anak ko na yun. Kaya kailangan gamitin ko siya turuan ko siya ng maayos
Awa naman ng Diyos, nakalaya na po. At ito nga, mabuo na kami rito, mga celestial family. Matutuloy na yung gawain, tuloy-tuloy na. Makakabalik na ako ulit sa pagtuturo sa pulis kasi laging sinusumbat sa akin ng mga pulis yan. Ikaw, tuturo ka sa pulis, yung anak mo. Kaya mamuhay tayo ng matalino sa mga hindi mananampalataya, harap ng hindi mananampalataya. Yun yung sinasabi kanina ni Pastor Jess. Tama naman yun eh. Mas mayayaman pa yung mga hindi sumasampalataya eh. At saka mapagbigay pa. So yun, tayo, pero hindi naman lahat. Hindi naman tayo lahat. Karaniwang Kristiyano talagang gano'n. Sana mabago nga tayo sa pagbibigay para maging makatanggap tayo ng hindi lang sa pagbibigay, kung hindi matanggap natin yung nararapat para sa Diyos na tama at tamang panggawa ng pagbibigay at pananampalataya sa Diyos. To God be the glory. Salamat sa Panginoon. Pastor Jess, sa buhay mo. Amen. Para Isabella, salamat po. God bless. Back to you. Opo. Thank you po, Pastor Art. Salamat po sa sharing po ninyo. Meron po sa chat room nakalagay po from Huawei BTK, money is a good servant but a bad master. Totoo po yan. The love of it leads to ruin and destruction. There is only one way to be fruitful and wise, and that is to make God the master of one's life and to reject money as the master. Totoo po yan, ano po, na huwag nating gawing Diyos ang pera. Bagkus gawin nating servant natin ang pera para sa ikadlalago ng gawain or pagpapalaganap sa gawain ng ating Panginoon. Let it serve us sa purposes ng Lord. Amen? Ayan, meron pa po ba? May mga gusto pa po bang magtanong? I guess okay na po tayo. So, wala na po tayong anyone po? Jerry. Ay, Jerry. Kuya Jerry, sige. You are acknowledged. Hindi ko po na sundan lahat kasi umabol lang kami. Pero part of the discussion is yung proposal, process that as das dito sa mga para management management. And na-mention din naman ni Pastor Jess sa mga discussion niya, apart from the Holy Spirit talaga, you cannot really obey God and live according to the standards na dinadesire ni God for us with regards to our resources, with our money. And sa context na yun, kasi with sinasabi nga ni Pastor Jess kanina, faithfulness is a package with the Holy Spirit. And it's not just the faithfulness na package ng Holy Spirit. It's also faith is one of the important elements pagdating sa pagbibigay ni God sa atin ng Holy Spirit. So, ang sinasabi sa Hebrews 11, verse 6, na without faith, it is impossible to please God. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. So, pagdating sa mga money or whatever resources, whatever activities, whatever things that God has entrusted us, the main issue there is, aside from faithfulness, is faith. Yun yung pinaka-heart of it. So, are we disposing all of these things that God has entrusted us in faith? Kasi apart from faith, we cannot really please God. Sabihin mo mang Christian ka, give my tithes as a Christian, pero without faith, that's nothing. God is not pleased with you. So it's by faith alone that we can please God. And it's only by faith na nakikita natin na this money is not mine. This money is God's. He only entrusted this to me. He is the Lord of this money. So hindi ko dapat ito pagdadamot sa, sinasabi ng Pastor Luis, hindi ko siya pagdadamot sa servisyo ng Panginoon, sa uses ng Panginoon, so kung anumang bagay na lalago ng kanyang ministry. So, ang kanyang kaharian. So, it's by faith alone that money can be pleasing sa Panginoon. And whatever resources, yung family mo, na in-entrust sa'yo ng Panginoon. And aside from that, we can even, we can even consider na yung faith na in-entrust sa atin ng Panginoon needs to be useful. Hindi pa pwedeng binigyan ka ng Panginoon ng faith and then yung faith mo has no use. Kasi ang Panginoon is
i-account niya sa'yo lahat. If binigay niya sa'yo, what does it lead to? Diba? Sinave ka ng Panginoon, now what? So, binigyan ka ng Panginoon ng ganitong resources, now what? Binigyan ka ng ganitong family, ganitong ability, now what? All of these things, susulitin mo sa Panginoon, hindi lang sa lugar ng sapin ng pera, pero sa lahat ng bagay. And it's all, in all things, it's by faith alone that we can really please God. And that faith is packaged with the Holy Spirit, sinasabi ko nga kanina. So, in faith, we must believe that God exists. So sa mga pera na meron tayo, resources that the Lord has entrusted us, we need to answer the question, do I recognize that God is watching? Am I aware na nakikita ng Panginoon kung ano yung intent ng heart ko? Pinagdamutan ko ba ang gawain ng Panginoon? Kinakamkam ko ba yung pera ng Panginoon? Inaangkin ko ba? Yung mga ganyan. And that He rewards those who diligently seek Him. So if we are diligently seeking the Lord, we will work for His kingdom. At hindi natin kukunin ang kanya. Yun lamang po. Amen. Amen. Thank you, Brother Jerry, sa sharing na yan. Napakaganda, no? Na it is always by faith. Na sa lahat ng ating ginagawa, yung pananalig at pananampalataya ang siyang reason kung bakit ginagawa natin lahat yan. And we only have that because the Holy Spirit works in us then. So thank you so much. Any more questions po ba? Meron pa po ba? Kung wala na po, tayo po ay mag-e-end na. Nandito po ba si Kuya Zuriel Laggi? May we request you, anak, to end us in prayer? Zuriel and Phoebe? Is Zuriel there? Mukhang wala naman yata sila. Okay. Hello, tita. Si Zuriel? Nandyan ba, anak? Si Zuriel? Ako na lang po, tita, at medyo masama po yung Okay. Sige. May we then request Sister Phoebe to end us in prayer. Thank you. Sige po. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos na buhay. Panginoong Diyos namin, O Lord God, pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan, O Lord God, sa pagkakataon, Panginoon, na kami po ay makalapit po muli sa inyong presensya sa pamamagitan ng mga ministry na ino-open mo, O Lord God, lalo na po sa Zoom Bible Study na ito, Panginoon. Amen. Lord, nagpapasalamat kami dahil tunay na ikaw po ay tapat, O Lord God, sa iyong mga salita. Nagpapasalamat kami, O Lord God, dahil patuloy niyo po kaming tinuturuan sa pamamagitan po ng aming pastor, O Lord God, na si Pastor Jess. And Lord, we ask thee that may you continue to clean our hearts, clean our minds, Panginoon. Empty us, O Lord God, and fill us with the Holy Spirit na kami po, Panginoon, ay patuloy na makakilala sa inyo, Panginoon, ng lubos-lubos, O Lord God. At huwag namin, Panginoon, hayaan na ang mga mamon na ito, Panginoon, ang lumamon sa aming mga pangangailangan sa mga panahon na kami po ay gipit, sa mga panahon, O Lord God, na kami po ay iyong tinuturuan, Panginoon. Kundi, Panginoon, salamat dahil patuloy mo, O Lord God, pinapakilala ang iyong sarili sa araw-araw. At salamat, Panginoon, dahil tunay na ikaw ay napakadakila, Panginoon, dahil you once again taught us this night, Panginoon, that we must worship the one and only true God. And may we not allow the temptations of this world, Panginoon, ng pag-capture ng our heart, ng aming mga puso, Panginoon, kundi you captivate our hearts, Panginoon, and find us faithful as we walk in your glory, Panginoon. And nawa, Panginoon, patuloy niyo pong gamitin ang ministry na ito, Panginoon. Patuloy pong lumago. At nawa, Lord, maitanyag sa aming mga pamilya, saan mang sulok ng
lugar na naaabot ng iyong mga salita, Lord God, through this ministry ay patuloy na maghari ang iyong pangalan, Lord God. At patuloy, Panginoon, na kumilos ka sa kung sino man po ang nakakarinig, Panginoon. Lord, maraming salamat sa pagtuturo mo sa amin at sa patuloy na paggamit, Panginoon, kana Pastor Jess, kala Sister Joy, kala Sister Iya, O Lord God, at sa lahat ng mga parte, Panginoon, ng Zoom ministry na ito. Thank you, Lord, for sustaining this ministry. And Lord, nawa patuloy na maitaas ang iyong pangalan, hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin. At nawa, Lord, kami po muli humihingi ng kapatawaran at kalinisan sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon. At pinupuri ka namin muli, Panginoon, at pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Diyos na buhay. Amen. Amen. Ayan, maraming Lord, salamat, Sister Phoebe. salamat. Ayan, so marami pong salamat sa bawat isa na nakadalo sa gabing ito. And we pray that next week ay patuloy po nating abangan at patuloy po nating tayong maging bahagi ng ating pong platform na ministry sa platform na ito. And we pray that may God continually bless each one of us through this week, and may He strengthen us to obey and to walk in His righteousness and justice. God bless us all, mga kapatid, and may God bless us all. Ayan. Good night po. Salamat Hello, po. hello. Good night po sa inyong lahat. Yes po. God bless. Sa song.